Sa previous episode, ang bida nating si Ars ay nag-reincarnate bilang isang anak ng Maharlika sa ibang mundo, natatandaan niya ang dati niyang buhay at dahil dito ay nagagamit niya ito sa kanyang kasalukuyang pamumuhay bilang isang bata, at may kakayahan din siyang tinatawag na appraisal na kung saan kaya niyang alamin ang kakayahan ng isang tao. Dahil sa kakayahan na ito, napahanga niya ang mga sundalo na gumagawa ng pagsasanay at nag-advise siya dito kung anong armas ang swak para sa isang lalaki. Pagkatapos ay napansin ng kanyang ama ang kakayahan ng kanyang anak at ito'y natuwa dahil sa ito'y isang rare na kakayahan. Nag-recruit si Ars ng isang lalaking dukha na may pangalang Reed dahil sa nakitaan niya ito ng kakaibang abilidad, dahil dito ay sinubukan ng kanyang ama ang kakayahan ng bata at namangha ito dahil sa nakakasabay ito sa kanyang galawan. At sa pagpapatuloy, dinala agad si Charlotte pabalik sa opisina ng slave trader ng kanyang mga kawal at mga tauhang pinilit habulin siya. Ibinuhos nila ang kanilang galit sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng karagdagang pinsala dahil sa pagpapahirap sa kanila, ngunit kahit na paulit-ulit siyang sinisipa ay hindi umiiyak o lumalaban si Charlotte. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, sinabi ng negosyante sa mga tauhan na tigilan na ang pagbugbog sa kanya dahil may buyer na handang magbayad ng malaki para kay Charlotte, at isang tunay na pervert ito kaya nais niyang manatiling maayos ang mukha ni Charlotte. Sumunod ang mga tauhan sa utos ng kanilang amo, ngunit napansin nila ang supot ng pera na dala ni Charlotte at kinuha ito bilang dagdag na bonus para sa kanilang sarili. Wala mang pakialam si Charlotte para sa kanyang sarili ay sa pera siya nagtakda ng hangganan. Tumayo siya at sinubukan na tumakas matapos agawin ang bag, ngunit agad siyang ibinagsak pabalik sa lupa at pinilit siyang kumbansihin ng negosyante na sumuko na sa pagtakas dahil kahit na magtagumpay siyang makatakas, babalik lamang siya sa buhay ng paghihirap sa kalsada. Dapat na lang tanggapin niya na siya'y talo na at magiging isa na lang ordinaryong alipin, ngunit nang tila wala ng pag-asa ay biglang may narinig na malakas na ingay nang sumugod si Rate sa pintuan, handa na upang bugbugin ang mga tauhan. Nakilala siya ng mga tauhan bilang parehong lalaki mula kanina, ngunit tila nakalimutan nila kung gaano sila kagrabe na talo kaya't muling ipinaalala sa kanila ni Rate sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa kanila muli. Sinabihan ng negosyante ang huling tauhan na huwag nang lumaban dahil hindi rin naman siya mananalo at sa halip, nagtanong siya kung bakit biglang bumagsak si Ars sa pinto ng bahay ng ibang tao nang walang dahilan. Tumayo si Ars at hinarap si Albert at ito ang negosyante ng alipin at sinabing nais niyang palayain si Charlotte agad. Sa puntong ito, napagtanto na ni Albert na marahil ay Maharlika si Ars kaya't kumalma na siya at dahil ang mga Maharlika ang pangunahing bumibili ng kanyang mga alipin, ngunit naiiba si Ars mula sa karaniwang makasariling Maharlika. Sinubukan pigilan ni Charlotte si Ars at sinabi sa kanya na huwag makialam dahil wala siyang dahilan para ilagay ang kanyang sarili sa panganib para sa kanya, ngunit hindi kailangan ni Ars ng dahilan para gawin ang tama at simula nang makilala niya si Charlotte, nagtataka siya kung bakit laging walang emosyon ang mukha niya at ngayon alam na niya na ito ay dahil sa ambition stat ni Charlotte na nakapako sa isa. Hindi alam ni Albert kung ano ang pinagsasabi ni Ars kaya't ipinaliwanag ni Ars na ang ambisyon ang nagtulak sa isang tao na magpatuloy sa pagpapabuti at maghangad ng mas mataas na tagumpay, dahil sa mababang ambisyon ni Charlotte, sumuko na siya sa lahat ng pangarap para sa hinaharap. Tumawa si Albert at sinabing halata naman na susuko si Charlotte sa kanyang hinaharap dahil isa lamang siyang alipin ngayon, ngunit hindi nakita ni Ars kung ano ang nakakatawa doon at nagalit siya at habang pinapanood ni Charlotte na nagagalit si Ars para sa kanya, bumabalik sa kanyang alaala ang sandali nang nawalan siya ng pag-asa sa buhay. Ito ang sandali nang napagtanto niyang gaano man siya magsikap, hindi siya kailanman magiging katulad ng nakikita niya sa ibang tao at mula noon, nagpasya siyang mag-focus muna sa pagkaligtas at wala nang iba para hindi na niya kailangang harapin ang kawalang katarungan ng mundo. Sawa na si Albert sa pagpaparaya sa sermon ni Ars kaya't kahit na anak siya ng Maharlika, desidido pa rin siyang patayin siya at nakita ni Charlotte ang mangyayari kaya nakiusap siya kay Ars na umalis na bago pa may mangyaring masama sa kanya dahil kay Charlotte, ngunit tiniyak ni Ars na hindi siya ang nasa panganib. Tinawag niya si Rates at sinabing okay lang na magalit ngayon at sa susunod na ang opsyon ng pagpatay at habang lumalapit ang isa sa mga tauhan, sinunggaban ni Rates ang leeg ng lalaki. Itinaas ang kanyang mga paa sa ere bago siya binagsak sa lupa. Kahit na nasaksihan nila ang nangyari, inakala pa rin ng natitirang mga tauhan na kaya nilang talunin si Rates sa laban subalit wala sa kanila ang tumagal ng higit sa 5 segundo at pagkatapos ng kanyang pambubugbog,
3 ang namatay at marami ang nasugatan na nakakalat sa silid. Wala nang ibang pagpipilian si Albert kundi tawagin ang kanyang malalakas na tauhan at sumigaw siya para may pumunta doon, at isang malaking lalaki ang nagsimulang bumaba sa hagdan at habang nagrereklamo na naistorbo ang kanyang oras sa pag-inom, kinakabahan si Charlotte dahil talagang napakalaki ng lalaking dumating at bumalik ang kumpiyansa ni Albert dahil nandito na ang kanyang lihim na sandata upang iligtas siya. Ang lalaking ito ay dating kapitan ng infantry sa hukbo ngunit tinanggal siya dahil sa masamang ugali at ngayon, ang tanging pinapahalagahan niya ay ang kanyang alak, na masayang ibinibigay ni Albert basta't ginagawa niya ang trabaho niya na patayin ang mga nanghihimasok. Para siguraduhin, ginamit ni Ars ang kanyang kakayahan upang suriin kung talagang banta ba ang lalaking ito, at pagkatapos niyang suriin ay siniguro niya kay Charlotte na wala silang dapat ipag-alala dahil tiyak na kayang hawakan ni Rates ang taong ito. Ang malaking lalaki ay kumpiyansa pa rin sa kanyang kakayahan dahil sa tingin niya ay isang maliit na bata lamang ang kalaban niya, ngunit hindi ordinaryong bata si Rates at tulad ng malapit na niyang malaman at sumugod ang lalaki kaso wala siyang tinamaan kundi hangin lang dahil tumalon si Rates sa ere upang iwasan ito at habang nakabitin sa chandelier, bumaba siya at tinapakan ang leeg ng malaking lalaki. Matapos tumayo ulit ang lalaki, binigyan siya ni Rates ng malakas na uppercut para tuluyang alisin siya sa eksena at iniwan si Charlotte na nagtataka kung sino ba talaga sina Ars at Rates. Halatang nababahala si Albert sa mga pangyayari subalit patuloy pa rin niyang iginiit na wala sina Ars at Rates na karapatan na gawin ito sa kanya dahil ginawang legal ng foreman ng Canary District ang pangangalakal ng mga alipin. Alam ni Ars ito kaya't siya ay pumunta rito na may balak na magbayad para sa kalayaan ni Charlotte, habang marahil iniisip ni Albert na sanay nalaman niya ito bago sila nag-away, at hindi lang basta-basta maibebenta ni Albert si Charlotte kay Ars dahil mayroon na siyang buyer para dito. Lumapit si Rates at sinabi kay Albert na dalawa lang ang pagpipilian niya at ito ang madaling paraan o ang mahirap na paraan, ngunit alinman sa paraan ay kaya pa rin ni Rates na kunin si Charlotte at umalis dahil hindi nila siya mapipigilan. Mas makabubuti sa kanya na tanggapin ang pera at gumawa ng kwento na may dumating na nag-alok ng mas mataas na presyo, o kaya'y tumanggi siya at masira ang kanyang reputasyon dahil nahuli siyang ninakawan ng alipin at dahil sa mga opsyon na mayroon siya, napilitan si Albert na pumayag at pumayag siyang kunin nila si Charlotte. Lumingon sina Ars at Rates pabalik kay Charlotte at ngayong lahat ay naayos na. Iniabot ni Ars ang kanyang kamay kay Charlotte at sinabing marahil ay dapat na silang bumalik sa kanyang mga kaibigan dahil nag-aalala ang mga ito. Hindi nagsalita si Charlotte sa kanya kaso malaki ang nabago ng tingin niya kay Ars sa nakalipas na ilang minuto. Habang umaalis sila, huminto si Charlotte sandali at sinabing may lugar siyang nais bisitahin bago sila bumalik at tinangay niya sila ng malalim sa gubat upang ipakita sa kanila ang isang bagay. Ngunit ang maliit at matatabang paa ni Ars ay hindi ginawa para sa pag-hiking, kaya pagod na siya bago pa man sila makarating doon pagkatapos ng ilang minuto pang paglalakad. Sinabi ni Charlotte na narating na nila ito, kaya tumingin si Ars at kaaya-ayang nasurpresa sa kamangha-manghang tanawin na nakikita niya. Palagi itong lihim na lugar ni Charlotte sapagkat kapag nakikita niya ang buong bayan mula sa itaas, tila maliit lang ang kanyang mga problema kumpara dito. Nagtanong si Ars kung bakit napili ni Charlotte na ibahagi ito sa kanya, lalo na't napakahalaga ng lugar na ito para sa kanya at binanggit ni Charlotte ang sinabi ni Ars noon, tungkol sa kanyang hangad na likhain ang isang bayan kung saan ang mga taong katulad niya ay maaaring mamuhay ng matatag. Nais niyang malaman kung bakit labis niyang pinapahalagahan ito at sumagot si Ars na dahil gusto niya ang mga bata, na medyo hindi maintindihan ni Charlotte dahil halos sanggol pa lang siya kumpara sa kanya subalit pinakinggan muna siya at nagkaroon siya ng buong buhay sa Japan bago siya muling isinilang dito, at isang bagay na laging nakakapag-angat ng kanyang espiritu ay ang ngiti ng isang bata dahil puno ito ng pag-asa at talagang kaakit-akit. Kaya nais niyang protektahan ang mga ngiting iyon anuman ang mangyari. Nasiyahan si Charlotte sa sagot na iyon kaya pumayag siyang sumama kay Ars at masaya si Ars subalit inakala niyang may pangako si Charlotte sa mga bata kaya hindi siya maaaring umalis. Totoo iyon, kaso ang dahilan ng kanyang pag-alis ay dahil gusto niyang tulungan si Ars na lumikha ng lugar kung saan maaaring magkaroon sila ng pag-asa para sa hinaharap dahil sasamahan niya sila. Nagtanong si Rates kung maaari niyang ipakita ang kanyang talento sa mahika gamit ang mahiwagang kasangkapan na iyon. Tinanong ni Ars kung saan niya ito nakuha at sinabi ni Rates na natagpuan lang niya ito sa sahig ng isang bahay na kanilang binisita,
kahit na nakakabit ito sa isang walang malay na katawan at di dahil duda siya na may talento si Charlotte, dahil inirekomenda siya ni Ars subalit gusto niyang makita ito para sa kanyang sarili upang igalang siya bilang isang kasamahan. Pumayag si Charlotte na subukan kaso walang pangako dahil ito ang literal na unang pagkakataon na subukan niya ang mahika. Ipinakita sa kanya ni Rates kung paano bumigkas ng isang pangunahing spell at naghintay si Ars na may pag-asa dahil hindi niya alam kung gaano kalakas ang isang taong may potensyal na maging S-rank mage. Matapos ituro ni Rates kung paano magbigkas ng spell, itinuro ni Charlotte ang kanyang mga kamay sa langit at binigkas ang incantation, na nagtipon ng mga apoy sa paligid ng kanyang kamay. Sa wakas ay isang malakas na pagsabog ang pinakawalan sa kalangitan at nag-iwan ng pagkamangha kay Ars at Rates sa kanilang nasaksihan, naiwan ang mga tao sa rehiyon na nagtataka kung sila ba ay binobomba. Tumagal ng ilang sandali para kay Charlotte na tanggapin na siya nga ang gumawa nun at pagkatapos nito, hinarap niya sina Ars at Rates na parehong nakabukas pa ang bibig sa pagkagulat at alam na ni Ars na magaling siya sa mahika, ngunit ang makita ito ng kanyang sariling mga mata ay isang kahanga-hangang tanawin. Bago sila umalis ay mayroon pang isang hiling si Charlotte at nais niyang kumpirmahin na bilang tagapaglingkod niya, magkakaroon siya ng matuluyan at pagkain na tiniyak naman sa kanya ni Ars, makakatanggap din siya ng buwanang sahod at bagamat hindi ito magiging kalakihan dahil iyon ang napagkasunduan. Tinanong ni Charlotte kung maaari bang ipadala ni Ars ang kanyang sahod sa batang kanyang inaalagaan dahil mahihirapan itong mabuhay nang wala siya. Ang kailangan lang naman niya ay matuluyan at pagkain at pumayag si Ars na gawin ito para sa kanya at sinabing hindi siya makapaghintay na makita kung ano ang magiging hinaharap niya. Napaluhod si Charlotte at nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matupad ang pangarap ni Ars, ngunit sinabi nito na huwag na siyang masyadong formal dahil nahihiya siya, binanggit niya na pwede lang siyang makipag-usap sa kanya ng normal at sumang-ayon si Charlotte dahil ayaw rin niya ng formal na pakikipag-usap. Ngayong natapos na niya ang kanyang layunin sa pagpunta roon, naisip ni Ars na oras na para sila'y umuwi at lalo na at naubos na rin nila ang perang dala-dala nila, bumalik sila sa bayan kung saan nagpaalam si Charlotte sa mga bata at bago umalis patungo sa bahay, nagpahinga sila sandali para kumain ng merienda. Hindi talaga natutunan ni Charlotte ang mga tamang asal sa pagkain o anumang asal, kaya kailangan siyang turuan ni Rates para hindi niya mapapahiya si Ars sa hinaharap. Ngunit hindi niya nagustuhan ang ideya na kailangan pa niyang matutunan ang mga bagay na iyon pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Pagdating nila sa bahay nila ay ipinakilala ni Ars si Charlotte sa kanyang ama, ngunit ang unang reaksyon nito ay tumanggi dahil sa paniniwalang masyadong mapanganib ang labanan para sa isang babae. Kaso nang makita niya kung paano lumikha si Charlotte ng pagsabog na katumbas ng dragon gamit ang isang pangunahing apoy na spell, agad niyang binago ang kanyang saloobin at malugod siyang tinanggap sa bahay nila. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.